Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin. Hey, morning good, mga katoto, mga karancho, mga kachokaran, mga textmate partners. Tuesday, 18 sa buwan ng Mayo 2021. Narito po muli at katulad ng dati, nag-aanyaya, nag-iimbita. Samahan niyo po kami sa kabuuan hanggang mamayang alas 8 dito sa ating ginagawang regular na paghahatid ng mga balita at impormasyon at mga pagtalakay sa mga kaganapan dito sa ating lokalidad. Congratulations sa Region 4A. Siyempre, ito po ay yung Calabarzon Region, ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, including Lucena City, sapagkat naungusan po natin ang National Capital Region in terms of voters registration for 2022 elections. Ayan. Hindi po sa COVID, ha? O at least, hawak natin ngayon ang corona, ang Region 4A. Mamaya, ipapakita natin sa inyo yung chart. Hindi, magandang ano to Akala kasi nung iba, ano naman ang significance? Ano naman ang relevance nito? No, ito ho, nagpapakita sa hanay ng mga bagong botante, lalo tigit doon sa mas maraming bilang ng mga kabataan, nagpapakita po ng interest, no? Na gusto nilang makilahok sa usaping politikal na alam natin by next year ay presidential election po tayo. Kung sakasakali, pipili at hahalal tayo ng bagong mamumuno sa ating bansa kung sakasakali man, depende sa choice. Lalo tigit ng mga botante by 2022. Now, with respect to the result, nakita natin kahapon, hindi ko ito pinalagpas, no? Hindi natin pinalagpas yung pagkakataon na isave at mamaya ipapakita natin sa inyo yung chart para naman nang sa ganon, mas higit tayong makapag-enhance ng ating mga prospective voters by next year. Alam ko marami pang hindi nakakapagparehistro na doon sa mga hindi nakakabatid, by election next year, malamang ay mag-18 years old na, qualified na ho kayo to register as a voter. Okay? Mamaya, nakakatuwa yan. Magandang turnout po ito sa Calabarzon Region, including Lucena City. At kung matatandaan ninyo, sa mga nakalipas na linggo, may mga local news tayo, no? Sa mga interview dito kay Attorney Ana May Barbacena, hinggil sa ipinapakitang interes ng mga Lucinahin na magpatala bilang mga bagong botante sa susunod na eleksyon. Ayan, pag-uusapan ho natin yan mga katoto. Okay? Of course, COVID-19 update. We have our regular weekly or daily news, local news. Ayan, yung pagtalakay natin mamaya. Pagbabasa ng inyong mga pinagkakatiwalang text messages, pagtalakay ng ilang mga usapin. May mga greetings, may mga condolences na nakakalungkot na mga balita. Unahin ko na muna, no? Medyo nagulantang ako kagabi. Sapagkat sa hindi inaasahang pangyayari doon sa mga hindi po nakakabatid, kilala ito sa Lucena, no? And I am referring to Engineer Lorenzo June Rivadulla. Ako'y nagulat kagabi, habang tayo ay nakasubscribe at nag-i-scan ng mga news, may nakita akong post na itong kaibigan natin, isa sa mga miyembro ng Belgian Waffle Boys, sumakabilang buhay kagabi. Sabi ko, ano naman na nangyari? Pagkabilis-bilis naman yata ng istorya, no? Nakakalungkot lang. Alam nyo, masayahing tao to Bankero din itong si Engineer June Rivadulla Si Lawrence, kung tawagin namin. Yun nga lang, sabi ko, nagulat ako kagabi. Hindi, ay nako,
Ayun, hirap no, na hindi nakikita-kita because of COVID. Pagkatapos mababalita mo, kagaya halimbawa ni Francis Vasquez, isa rin sa mga kasamahan namin, yumao rin at sumakabilang buhay din. Ay, mag-iingat po tayo ha, mga katoto. Tayo naman ay hindi nagkukulang ng paalaala sa lahat. Regardless of your age, hindi porket kayo bata pa, hindi porket kayo malakas ang resistensya, i-disregard na ninyo lahat yung mga protocols. Wag nating practicein yung ganyang sistema at baka mamay dapuan din tayo ng sakit. Sa panahong ito, bawal ang magkasakit. Okay? So again, my condolences sa naulila ng aming kaibigan at kasama. Well, unahin ko na sa pamamagitan ng aming Pangulo ni si Armin Yu Sr. at saka dito sa aming auditor na si Arnaldo Gando, pakikiramay namin ng programang ito sa hindi inaasahang pagyao ni Engineer Lorenzo June Rivadulla. My condolences. Okay? So sige po. Unahin muna natin yung good morning sa mga basurero, okay? Sa mga garbage collector. Magandang umaga. Tuloy lang. Napakasisipag ng mga garbage collectors po natin. Kung sakasakali at may mga lugar na hindi narorotahan because of some reason, ipagbigay alam lang po ninyo dito sa ating palatuntunan at i-relay natin sa General Services Office para naman nang sa ganon, pag may mga hindi nahahakot na basura within the day, magagawan po natin ang kaukulang aksyon sa pamamagitan ng pakikiusap natin sa GSO. Okay? Good morning din kay Engineer Willie Racelis sa DPWH 2nd Engineering District. Baka ho makakuha kami ng tugon until when sarado itong southbound ng underpass. Okay? Good morning sa local government unit ng Lucena through Mayor Roderick Dondon Alcala and of course kay Executive Assistant Mark Alcala, kay Konsihal 3rd Alcala at sa lahat ng mga department heads, office chief and of course sa lahat ng mga empleyado and sa mamamayan ng lungsod ng Lucena. Okay? Unahin ko na muna yung pinaka-importanting sangkap ng ating program. Yung pinakakaabangan po ninyong portion, yung pag-usal natin ng mahalagang panalangin na siya pong gigiya sa atin sa lilipas na maghapon. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata ay naghudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po ay gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaaring sa mga oras na ito, ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Good morning kay Bishop Mel Ray Uy. At good morning dito sa ating kaibigang Brother Father Ramil Esplana. Okay. Sige, bago tayo sa COVID-19 update, medyo tingnan ko lamang muna. Itong ilang sa mga oras na ito, nakasubaybay dito sa atin, Arthur Boy and Eliasar. Okay, good morning paring Boboy, maring Alice Ong, at saka kay ating Weni ng St. Peter Hardware, Kuyang George Ojales, Treasurer Lerma Almaced Alpay Fajarda, good morning. Parang ang balita ko fully recovered na, no? Magaling na si ating Lerma. Paring Oni Ong, siyempre paring Albert, Dr. Jose Albert Gabati, nakalista na yan sa babatiin natin mamaya. Pero nevertheless, pakigreet nga paring Arnel, si Tart. Sweet sa dyan. Ito si simpatikong gwapong Dr. Jose Albert Gabatin.
Pakigreet naman si Tart, Nimya. Maring Nimya. Sige, iba pa yung mga greetings ko sa iyo mamaya. Happy birthday to you from Barangay Gabati. Nelson Antinor, Brad Caloy Anyoso, Jay Chua, and Annabel Dueñas. Dako muna tayo sa ating COVID-19 update. Narito ho, as you can see in our chart, this is as of yesterday. Makikita po natin, may naitala na bagong siyam na panibagong kaso kahapon. 9 new confirmed cases. Subalit sa kabila naman po nito, ay may naitala na 12 na new recoveries or gumaling. So, ibig sabihin, lumamang kahapon yung recoveries. The reason why kung bakit from 185 active confirmed cases the other day, kahapon ay bumaba po ito sa 182. So, ibig sabihin, sa mga oras na ito, sa pamamagitan po ng chart na ipinapakita namin sa inyo through Miss Tintin, naririyan po at nakikita natin sa mga nakikinig sa radyo, 182 ang ating confirmed active cases sa lungsod ng Lucena. Okay, thank you. Maraming salamat. Patuloy ang panawagan ng programang ito sa abot ng ating makakayanan na magbigay ng palaala doon sa maaring mga nakakalimot sa pag-obserba ng health at safety protocols. Dumako naman tayo sa ibang hanay ng ating mga lokal na mga pagbabalita. Kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga pagbabalita sa ibang dako ng ating lalawigan para higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita at impormasyon. Kuya Mark Alcala dumalo sa isinagawang Binyagang Bayan. Alamin natin ang report mula kay Ronald Lim. Dumalo bilang panauhing pandangal at ninong na rin ng mga kabataang nabiyayaan ng libreng binyag ang panganay na anak ni Mayor Roderick Dondon Alcala kamakailan. Aabot sa tinatayang mahigit na 6 na mga kabataan mula sa 2 mga barangay ang nabiyayaan ng nasabing proyektong ito ng pamahalaan palunsod. Pinangunahan ni Executive Assistant at Youth Advocacy Ambassador Kuya Mark Alcala ang aktibidad na ito na ginanap sa Our Lady of Lourdes Church sa bahagi ng barangay Ibabang Iam. Ang mga kabataang nabiyayaan na ito na isa sa malagang sakramento ng pagiging Kristiyano ay nagmula sa barangay Bukuhan, habang isa pang binyagang bayan ay dinaluhan naman ng pinsan ni Mayor Alcala na si Ayan Alcala, na kung saan ay nakasama naman niya dito si barangay Ibabang Iam Chairwoman Gina Sares at ilang mga kagawad nito. Nagsimula ang naturang pagbibinyag sa isang misa na kung saan ay pinumunuan nito ni Reverend Father Roy Cal. Matapos ito ay sinunod na ang pagpapakuha ng litrato bilang souvenir ng mga magulang, ninong at ninang ng nabinyagang bata. Nagpasalamat rin ang mga magulang ng kabataang naging benepisyaryo ng programang ito ng lokal na pamahalaan na kung saan ay naglalayong matulungan ang pamilyang Lucinahin na hindi mapabinyagan ang kanilang mga anak dahil na rin sa kakapusan ng pinansyal na aspeto. Isa rin sa nilalayo ng programa ito ay mabigyan ang mga kabataang Lucinahin ng isa sa mahalagang sakramento ng pagiging Kristiyano at lumaki ang mga ito na magkaroon ng takot sa ating Diyos. Isa rin sa hinahangad ni Mayor Dondon Alcala ay ang maging produktibong mamamayan ang mga ito ng lungsod na kung saan ay mayroong paniniwala at pananampalataya sa Panginoong ating Diyos. Para sa pag-usapan natin, Ronald Lim, nag-ulat. Salamat Ronald Lim, sangguniang kabataan ng Barangay Ransohan, matagumpay na isinagawa ang Pantawid Gutom Program. Alamin natin ang report mula naman kay Christine Wanfero. Matagumpay na naisagawa ng sangguniang kabataan ng Barangay Ransohan sa pangunguna ni SK Chairwoman Jazette Panganiban ang Pantawid Gutom Program sa kanilang barangay kamakailan. Katuwang na nasabing konseho ang ating barkada kontra droga at kabataan kontra droga at terorismo ay maayos na naorganisa ang nasabing programa para sa kanilang mga kabarangay kung saan nakapagpamahagi ng iba't ibang pagkain at gulay ang nasabing samahan. Nagmula naman aniya sa 3 purok ang naging mga benepisyaryo ng nasabing pamamahagi ng pagkain. Ayon kay Panganiban, layon aniya ng programang ito na matulungan ang bawat pamilya sa kanilang barangay at dagdag pa nito, nais nilang maipadama sa kanilang mga residenteng nasasakupan ang importansya ng pagtutulungan, pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa kahit sa simpleng paraan. Taos sa puso naman ang pagbibigay pasasalamat ng naturang konseho sa lahat ng taong nagbigay ng tulong at suporta, lalong-lalo na sa mga naging katuwang ng kanilang konseho upang matagumpay na maisagawa at maidaos ang kanilang programa na matulungan ang bawat pamilyang Ransohanin.
Para naman aniya sa mga nagnanais na magpaabot ng kanilang tulong at donasyon, mangyaring makipag-ugnayan lang aniya kay SK Chairwoman Panganiban at kay Zaida Cueto. Para sa pag-usapan natin, Christine Monfero, nag-uulat. Maraming salamat, Christine Monfero, launching ng ELLN Learning Community Pantry at 4B Community Learners Pharmacy ng Lucena North 3 Elementary School naging matagumpay. Alamin natin ang report mula kay EJ Bagnes. Naging matagumpay ang launching ng Early Language Literacy and Numeracy Community Pantry at 4B Bawat Bata Bumabasa at Bumbilang Community Learners Pharmacy ng Lucena North 3 Elementary School kamakailan. Sa unang bahagi ng naturang launching ay isinagawa ang ribbon cutting na tanda ng pagbubukas ng naturang learning pantry na pinangunahan ng punong guro na si Ma'am Pearl Tuzon, OCLH Volunteer MJ Sina, GPTA President Romano Bombalis at Sangguniang Kabataan Chairperson Alvin Andrade. Ang community learning pantry na ito ay naglalayong mabigyan ng libreng gamit pang eskwela ang mag-aaral ng nasabing eskwelahan, gayon din ay makapagbigay ng tulong sa mga estudyante upang matutong bumasa at sumulat. Malaking bahagi ng programang ito ang mga guro ng K-3 sa pangunguna ng Community Learning Pantry Coordinator na si Ma'am Ann Michelle Aladel. Gayon din ang Project 4B ng Grade 4 hanggang Grade 6 na pinangungunahan ng Reading Program Coordinator na si Ma'am Cherry Resurrection at Numeracy Coordinator na si Ma'am Myla Calmurin. Gayon din ang pakikiisa ng Sangguniang Barangay 11 sa pamumuno ni Kapitan Peter Dalion at suporta ng punong barangay ng Barangay 1 na si Herminia Abuel. Bukod pa rito, nakisa rin sa nabanggit na programa ang mga supervisors mula sa DepEd Lucena, kasama ang North District PSDS na sina Ma'am Eden Riazo at Sir Ronald Benjola. Samantala, ipinapaabot naman ng mga guro ng nasabing paaralan na maaari nang kumuha ang mga magulang ng learning materials para sa kanilang mga anak na matatagpuan mismo sa North 3 Elementary School. Gayon din ay kanilang ipinapaalala na kumuha ng ayon sa pangailangan, gamitin ang ayon sa kakayahan. Lubos naman ang naging pasalamat ng Lucena North 3 Elementary School sa mga stakeholders, volunteer tutor, learners, gayon din sa mga parents na sumusuporta at walang sawang nagpapaabot ng tulong upang mapaganda ang mga proyekto at mga programa para sa mag-aaral ng naturang eskwelahan. Para sa pag-usapan natin, EJ Bagnes, nag-uulat. Salamat EJ Bagnes. Trainers Training para sa mga banak committees isinagawa sa lungsod ng Lucena. Alamin naman natin ang detalye ng balita na yan mula kay Josa Cruzat. Matagumpay na isinagawa kamakailan ang trainers training para sa mga barangay Anti-Drug Abuse Council Committees na siyang pinasilidad ng Lucena Anti-Drug Abuse Office sa pangunguna ni Kadak Supervising Head Francia Malabanan. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng mga chairman ng Committee on Peace and Order at Committee on Women and Family sa bawat barangay sa lungsod. Upang magbigay ng kanilang mensahe ay nagbigay pananalita sina Attorney Nathaniel Cabrera ng PIDEA Region 4 Public Information Officer Miss Marian Lorenzo, Judge Agripino Bravo, Police Staff Sergeant Ana Paral at Police Major John Clarence Erese. Ilan sa mga tinalakay namang ito ay ang tungkulin ng mga opisyalis ng mga barangay, lalo tigit ang mga miyembro ng BADAC sa pagmomonitor sa mga recovering persons who use drugs o RPWs bilang katuwang ng KADAC sa kanilang programa na siyang naglalayo na makapagbigay ng pagkakataon na makapagbagong buhay ang mga individual na nalulong sa mga gawaing may kinalaman sa iligal na droga. Maliban sa pagmumonitor sa mga ito ay binigyang paliwanag din ng mga naging tagapagsalita ang papel at obligasyon ng BADAC sa tuwing nagsasagawa ng anti-drug operation sa kanilang nasasakupang barangay na siyang sinasaad sa Republic Act No. 9165 o mas kilala sa tawag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala nagbigay pasasalamat naman si Malabanan dahil sa pagpapaunlak ng mga nagsilahok na BADAC sa kanilang isinagawang aktibidad. Aniya ang pagsasagawa ng ganitong uri ng training ay bahagi pa rin ng patuloy na pagpapaigting ng lokal na pamahalaan na masawata ang mga gawaing may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot sa lungsod, gayon din upang matulungan makapagbagong buhay ang mga individual na nasangkot dito. Ang bawat badak sa lungsod ay katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagpaplano, paggawa ng estratehiya, pagpapatupad at pagsuri sa mga programa at proyekto hinggil sa pagsawata sa drug abuse sa lugar na kanilang nasasakupan na siyang naglalayo na pigilin ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa hanay ng barangay. Para sa pag-usapan natin, Josa Cruzat, nag-uulat. Maraming salamat, Josa Cruzat. Sumayin niyo ang kabuuang detalye ng ilan nating mga pagbabalitang lokal kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod.
Paminsan-minsan ay dumadako ng mga balita sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan para nang sa gayon na higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat dito sa ating mga nakatuwang na sina Ronald Lim, Christine Monfero, EJ Bagnes at Josa Cruzat. Okay, nga, nagbabalik si John Lloyd Cruz. Grabe. Trending na gusto yung pagbabalik ni John Lloyd Cruz. Grabe, no? Pinag-uusapang mabuti. Anyway, teka muna. Relative dun sa ating caption for today, narito po, ipapakita natin sa inyo. Magandang turnout ito para sa atin sa Region 4A, Calabarzon Region. Kasama na po rito sa atin sa lungsod na Lucena. As you can see, makikita natin dito sa ating chart. Ayan na, readable naman no? So far, as of May 13, makikita po natin dito, since September of 2020, narito po yung turnout ng mga voters registration until, kailan to? May 13. As you can see, ang NCR ay merong naitala na 272,288. Ang Cordillera Administrative Region, 44,000. Region 1, 142,000. Region 2, 97,000. Region 3, 275,000. Ito na, no? Region 4A, 387,000. 4B, 103. Okay? And the rest, sino pa yung kasunod dito? Region 7 with 225,000. With a total of 3,453,196. Okay? Itong 3 million, thank you so much, Engineer Ronald, Engineer Keltan. Itong makikita natin na 3,453,000, alam nyo, mas mababa pa ho ito sa target ng COMELEC. Ano ba yung tina-target ng COMELEC na numbers ng mga voters registrant? I think 60 million yata kung di ako nagkakamali, no? So medyo mababa pa ho yung turnout, no? Sa buong bansa. The reason why, kaya medyo kino-congratulate natin ang Region 4A, including Lucena City, ay at least nagpapakita ang Katagalugan. Okay? Ang Timog Katagalugan. Pag sinabi mo kasing Southern Luzon, tayo yun Timog Katagalugan, Southern Luzon. Okay? Masyado pa hong maliit ito kung tutuusin, no? Yung kabuuang 3,453,000 doon sa target ng COMELEC na I think around 60 million. So again, baka may mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito, hindi lang siguro dito sa Lucena, no? Hindi lang siguro dito sa ating lalawigan ng Quezon, manapay sa naabot ng ating signal. Hanggang September 30 na lang po, uulitin natin hanggang September 30 na lang ang ibinigay na palugit ng alinmang tanggapan ng COMELEC sa alinmang bahagi ng bansa para tayo po ay makapagparehistro bilang mga botante sa susunod na eleksyon by next year. Ay pakikisuyo na, no? At medyo mas mainam itong ipinapakita nating interest na ito, alisin na ho natin yung manyana habit na porket mahaba pa naman, Mayo pa lang naman ngayon, sabi naman ni Kuya Arnel, sa September pa, mga August na ako pupunta. Ay, dyan ho tayo nagkakawindang-windang madalas dahil dun sa pagpapabukas. No? Mausi-usi siya mo, pagdating ng August, nagkataon ngayon, punong-puno pala lalo yung schedule mo. Hindi na naman magkaintindihan kung paano magpaparehistro sa mga huling araw ng Setyembre. Pagkatapos, pipilitin mo ngayon, makinig. Pipilitin mo ngayon, ng September last week, ng September, tsaka ka makikipagsiksikan. Nagkataong marami din ganun din pala ang sistemang ginagawa. Di magpapang-abot kayo lahat ngayon sa tanggapan ng COMELEC, sa alinmang tanggapan ng COMELEC. Magsisiksikan kayo ngayon. Maiinis kayo ngayon. Maiirita kayo ngayon. Kasi hindi kayo unahin. Ayan, magsilbing aral na to
Every election na lang, ganito na lang ang sistema nating mga Pilipino. Ngayon, maiinis ka na. Bakit? Kasi 2 oras ka na nakapila. Ang haba, ang daming tao. Pagagalitan mo na ngayon ng COMELEC, sasabihin mo, ang bagal. Bulok ang sistema. may mga ganyan mapag-uugali. Mayroon. Hindi nawawala yan eh. Ngayon, nainis ka na sa COMELEC. Ngayon, ang bagal ng sistema. Dapat nagdadagdag sila ng tao. Alam naman dadagsa ngayong mga panahon na ito. Ayan. Anong gagawin mo ngayon? Uuwi ka na. Bakit siya uuwi? Nainis ka doon sa haba ng pila eh. Tapos, habang pauwi ka na, sisisihin mo na yung COMELEC. Ito nga si eleksyon. Mura ka ngayon ng mura. Galit na galit ka ngayon doon sa mga, mga kandidato. May karapatan ka ba para bumoto? Wala. Bakit? Hindi ka nakarehistro eh. May karapatan ka ba para magreklamo? Wala. Bakit? Hindi ka bumoto eh. Doon ho dapat umiikot yan eh. Mayroon tayong responsibilidad. Akala kasi natin, kaya nga nakakatuwa eh. Kaya sabi ko sa inyo, with the figure na ipinakita natin kanina, I congratulate all of us here in Calabarzon, including Lucena City. Sapagkat biruin mo, naungusan pa natin ang Maynila, naungusan pa natin ang Visayas region, sa may pinakamarami nakapagpatala bilang mga voters registrant for this year and for the next election. Mabuhay po tayong lahat. Okay? Now, hindi ibig sabihin nun, ibabaliwalain na natin. Kaya nga ho, dinidiscuss natin ngayon eh. Baka mamaya may nakikinig pa, no? Na wala namang gagawin. Pasyal na kayo sa COMELEC. Okay? Ito naman ang sabi ni Atty. Ana May Barbacena. Napasarap na naman ako ng discussion. Lampas na naman ako sa ilang minuto sa ating commercial break. Sandali lang, ha? Pagpupunta naman kayo ng COMELEC, try to be presentable naman because of your biometrics. Babalikan natin ang usap na ito. Makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na. May sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Oh, pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na. May sarap pang natural. Marcafe. Ang sarap ng natural. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangunguna ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, at kay ang pananampalataya sa may kapal. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Tuloy tayo sa second half ng ating programang pag-usapan natin. Happy birthday muna dito sa mga sumusunod na nagdaraos ng kanilang birthdays today. Kanina nabanggit natin na si Maring Nimya, Doktora Nimya Gabatin. Matagal ko nang kumari ito eh. Simula nung maliit pa yung aking Junakis na si LA at ngayon may anak na rin. Kumari ko na itong si Maring Nimya Doktora Nimya Gabatin, ang may bahay ng ating kumpadreng Dr. Albert Gabatin. Happy birthday ha. Aba, tignan mo nga rin naman Dr. Patandaman. Okay.
Nagbe-birthday din pala ngayon si Dr. Pat Andaman. Kasamahan din natin ito, no, sa Belgian Waffle Boys. Palagi ko pati dito sa Probus Club. Ikaw ibinabati rin ang happy birthday. Dr. Pat Andaman, happy birthday. Okay. Miss Gemma Dicena, happy birthday. Ganon din kay Miss Maya Veran, happy birthday. Vivian Maxino, happy birthday. Sino pa yung mga nagbe-birthday today? Bernard Toralbalia, happy birthday. Kay Andoy Luneta, happy birthday, Andoy Luneta. Kay Miss Songbird, happy birthday. Sino pa? Miss Jillian Portia Perez Di Maranan, happy birthday. May bahay na kaibigan natin si dating Konsihal Albert Di Maranan, happy birthday. And of course, kay Miss Maris Buzar Cardenas, happy birthday. Okay? May mga pahabol na birthday dito kay Miss Jaela Madison Alcantara. Happy birthday, Miss Jaela Madison Alcantara. Binabati ka ni Miss Shay Gray. Happy birthday daw po. Okay? And of course, kay Ma'am Norma Galion. Birthday din pala ngayon ni Ma'am Norma Galion. Happy birthday. Binababati ka naman ng iyong magandang anak na si Tintin. Ayan. Si Tintin na palagi na kaulayaw ko araw-araw sa text, sa messenger. Gawa ng COVID update. Okay. Thank you, Maraming salamat. At doon sa mga nagdaraos ng kanilang birthdays today, happy birthday po sa inyo. Ayan. Hindi pa po sumasagot, baka ikakabisi, no? Normally naman kasi itong si Engineer Willie Racelis, palagi na nakasubaybayan dito sa ating program. Okay? Tinatanong natin siya, baka makakuha tayo ng tugon until when? Hanggang kailan na yung southbound ng underpass ay isasarado? Hindi ba nagpi-feedback yan? Isasarado dahil pumapailalim yata sa minor repair. Okay? So, pakisuyo nga, no, Engineer Willie Racelis ng 2nd Engineering District. Pakisuyo until when? Okay? Kasi yung mga pag sinabi mong southbound, ito yung from Dumoit going to Pagbilao. Yun yung mga datahak sa ilalim. Lahat ngayon sa ibabaw ng underpass dumadaan. Kaya medyo nagka-clog ngayon do sa ibabaw, no? Kasi ginagawa ngayon, I think minor repair at minor siguro maintenance. Baka ito yung Brother Fred Aquino. Baka ito yung yung ipinaabot natin na concern sa DPWH last week yata, no? Kasi may nagpadala sa atin ng photo na parang sort of a minor glitch doon sa ilalim ng underpass na ipinadala naman kaagad natin sa DPWH at agad naman tumugon din si Engineer Willie Racelis. Baka mamaya ito yung dahilan kung bakit temporarily sarado yung southbound ng underpass. Kaya lang, ang tanong natin, sana within the day, makakuha tayo ng tugon kay Engineer Willie Racelis until when temporarily closed yung southbound ng underpass. Because of this, good morning, Kuyang Pangulong Army New Senior. Yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit temporarily shut down. Yun namang traffic lights sa ibabaw naman ng crossing. Okay? Kasi hindi pwedeng baguhin yung timpla Hindi pwedeng i-adjust na gawin mong 50 seconds yung going left from Dumoit, going left to Gulang-Gulang or diretso naman ng Pagbilao. Hindi pwede. Ano na yan nakaprogram na yan So siguro ang ginawa, temporarily i-shut down muna yung traffic lights sa crossing until such time na matapos yung ginagawang minor rehab
sa ilalim ng underpass. Okay? Salamat ng marami, ha? Thank you, thank you. Okay. Yes. Ayaw nyo na. Ay, bukas. Good morning, Dr. Jocelyn Benitez Chua. At dito kay Ma'am Carmi Tan Caparos. Susubukan natin, kasi I still need their confirmation if they can make it tomorrow morning para maging guest natin dito sa ating program. Pag-usapan natin yung vaccination rollout na isinasagawa ng city government. Titingnan lang naman natin, kasi medyo batak ho ang mga ito, halos araw-araw Titingnan ho natin kung may availability sila ng oras nila para mapag-usapan natin yung ilang bagay na yan. Okay? So most probably, kung matutuloy, di meron tayong guest tomorrow. Pero if not, then we will go with the usual flow of our program. Okay? Ayan. Ayaw nyo na. Ayaw nyo na sa luma. Ito ba'y pag-uusapan na natin? Para kasing, akong tatanungin kasi ninyo, masyado pang maagap ito Para pag-usapan natin yung politika, Ayan, ito pa. Yan. Alps Bill 3. Puno na po yung truck ng basura. Pwede po 2 beses gawin. Mangolekta ng basura tuwing Martes at Biyernes. Sana po matulungan po ninyo kami. Katabi namin yung Green Meadows. Ayan, Ano ba ito? Ibabang Dupay ba ito? Alps Bill 3, Green Meadows. Parang Ibabang Dupay pa ito, no? O makikisuyo nga, sa ating kaibigang Kapitan Jacinto Boyhaca at saka dito kay Rolden Garcia. Pakisuyo daw at hindi na ako kolekta lahat ang mga basura dyan sa Alps Bill 3. Pero ang tanong ko nga sa inyo, sino ba nangongolekta ho ng basura dyan sa inyo? Sa GSO ba o yung barangay po natin? Okay? Sige, thank you. Ito pang isa, Market View, dapat sa kanila. Ayan na naman kayo. Pag minsan naman kasi, maging considerate din naman kayo. Ang mga basurero, tao ho yan. Okay? Diyan naman ako nagagalit pagka minsan Yung mga basurero, human being ho yan. Okay? Nagtatrabaho po yung mga yan. Kung ituring ninyo, akala nyo, porkit basurero, porkit basura hinahakot, binabasura na ninyo. Hindi. Dapat magalingin natin yung mga naghahakot ng basura. Biruin ninyo. Isinasakripisyo nila yung kanilang sarili, yung kanilang health, yung kanilang kalusugan para lang maging malinis tayo. Ngayon, kung merong nagkakataon na nagkakaroon ng lapses, tinitiyak natin merong dahilan yan. Napakasisipag ng mga collectors natin, ipapaabot lang ninyo. Yung ibang tao kasi, pagpasensyahan nyo na, hindi ako galit. Ipapaliwanag lang. Yung ibang tao kasi, porket ganyan ang trabaho ng mga naghahakot ng... hinahangaan ko yung mga taong yan. Biro mo, isasakripisyo mo. Kayo nga Kayo nga, dadaan lang yung truck ng basura Ew, ang tao. Shit, shucks, ew. Dadaan lang yung truck ng basura. Okay? Kumandiri tayo hanggang doon na lang. Samantalang yung mga naghahakot ng basura, kasama nila yung basura Di ba? Huwag niyo namang itratong basura na din yung mga basurero. Dapat nga itinataas natin ang mga ito dahil nagsasakripisyo sila Magkano ba laman ang sinisweldo ng mga ito? Pagka ganyan, may mga pangyayari, tinitiyak natin mayroong mga dahilan. Okay? Huwag niyo namang ituring na palitan agad sa trabaho. Bakit? Kaya niyo pumalit sa trabaho? Huwag ganon. Irespeto natin. Okay? Kagaya niyan, halimbawa, hirap na nga yung mga yan May dadaan halimbawa, sasabihan yung truck ng basurero. Sabi, patayin pagdataan doon sa tapat ng bahay nila. Bakit? Kasi may bata. Pero mo laki ng Lucena, ililista mo yon. Yung tugtog. Pag hindi ka naman nagpatugtog at lumagpas, papagalitan naman yung mga basurero. Bakit hindi kayo nagbigay ng warning na dadaan kayo? Tinamaan ng magaling, oo. Pagka minsan, wala kang paglagyan mapapansin yung sasandaling daan ng truck ng basura na merong tugtog in order for the residents to be informed na nandiyan dyan yung truck ng basura. Ilang minuto lang yon. Pero lintik, yung mga kahol ng aso ng mga kapitbahay nyo,
Di ba? Halos maghapong kumakahol yung aso hanggang sa magdamag, umaalulong pa. Hindi makita nung may-ari ng aso, pinababayaan. Plastic. Oh, di ba? Pagkadadaan yung truck ng basura, pagdaan nyo nga, patayin nyo nga yan. Nakakaabala nyo sa natutulog sa amin. Tinamaan na sabi ko, laksan nyo lalo. Di ba, no? Double standard pagka hindi mo pinatugtog, nakalampas yung truck ng basura, pagagalitan yung truck ng basura. Iilang minuto lang yung idadaan nun. Ay, kasarap naman sa tenga O, baka yan inisustugtog. Baka yan makaluma. Tara na, sa bagong Lucena, ang sarap, laksan nyo lalo. Hindi yung pag nalampasan at hindi nahakutan ng basura, magagalit. Hindi man lang daw naabisuhan. Wala kang paglagyan Irespeto ho natin yung mga naghahakot ng basura. Okay? Hindi ho biro. Nandiyan dyan yung, umulan at uminit. Lalo na sa mga panahong ito, kasagsagan ng init ng haring araw. Nakikita natin yan, regardless of the temperature. Naghahakot ng basura yung mga yan. Kahit nga bumabagyo ako ang buhay na saksi pag nag-iikot ako pag may bagyo. Nag-iikot ho ako Lahat tayo nasa loob ng bahay, karamihan sa atin. Pero yung mga naghahakot ng basura, nasa karsada, naglilinis ng karsada. Irespeto natin. Tulungan natin. Tayong mga Pilipino, magtutulong-tulong. Hindi natin kamumuhuyan at hindi natin dapat pandirihan ng trabaho ng mga yan. Pasalamatan natin dahil may mga tao na niyayakap yung ganyang klase ng trabaho. Di ba? Kaya kami, pagka nadaan sa bahay, kung meron din lang naman kami pang-abot, iaabutan namin Hindi mo na kinakailangan mag-abot ng sobre tuwing Pasko. Automatic, binibigyan namin. Yung iba, walang konsiderasyon Pag sinabi mong basurero, hanggang basurero lang yung level nila. Hindi. Kaagaganda ng trabaho ng mga yan. Diba? Dadaan lang sa atin sandali yung truck ng basura. Ew. Ang bako. Shucks. Ilang minuto lang yun. Samantalang sila, maghapon silang sakay ng truck. Irespeto ho natin. Tapos sasabihin nyo, natagalan lang ng konti, na-delay lang ng 1 linggo, 2 linggo, papapalitan nyo na sa trabaho. Gusto nyo kayo pumalit? Hindi ganun kadali ang trabaho ng mga basurero. Sana maunawaan ho natin. Yan ang problema nating mga Pilipino. Naka-get over na ba kayo kay Rabia Mateo? Yan mo makikita ugali ng mga Pilipino. Sangkatutak na bash ang inabot ni Rabia matapos na sinamang palad na hindi makapasok sa top 10. Linte, kung ano-ano nga pinagsasabi ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Ako, matalo't manalo, pumasok ka doon sa pageant na yon bilang isang Pilipina, representing Filipinos. Ako ho, mayabang na sa aking sarili. Diba? Hindi pumasok sa top 10 si Rabia. Ang daming bashers. Pero wag ka. Kung nagkataong pumasok ka sa top 5, o kaya top 3, or kaya naging Miss Universe, bubuhatin ang bubuhatin yan. Ganyan tayo mga Pilipino Okay? Nakakaawa rin naman, wala naman siya kagustuhan doon. Gusto lang naman niya i-represent yung Pilipinas Pagkatapos siya pa yung aani ng sangkatutak ng mga bash. Okay? Sige, salamat po ng marami sa inyo. Tama po kayo, Kuya Arnel. Nasaan yan? Barangay 7. Okay. Madami nagtatanong sa atin, Dr. Joyce Chu, hindi ko masagot ito personally. Pero, kung makikita ninyo, yung flow ng discussion natin during the past, even Mayor Isko Moreno na nasa Maynila, tinalaki na ho natin ito Masyadong mabagal pa rin at nananatiling, nakanganga pa rin ang lahat ng LGU sa buong Pilipinas.
Although within this month and within next month, by June, milyong bakuna na ang darating. Sana no, hindi mo pwedeng alisin kung yung Metro Manila kung yung Isko Moreno ng Maynila, sentro, na mga problema sa mabagal na dating ng mga vaccines, how much more yung mga nasa malalayong lugar sa Metro Manila. But it must not be an excuse. Okay? Ang local government unit of Lucena and all other local government unit in Southern Luzon, gumagawa ng kanilang pamamaraan. Sa Lucena, as you can notice, meron hong vaccination na nangyayari pero hindi sapat doon sa kinakailangang bilang. Yung dapat na matarget ng 70%, hindi ho pakakayanin sa mga panahong ito dahil kung may dumarating man na bakuna, anong tawag mo sa ganun? Kung bagay bumibili ka at may dumadating na supply, tingi-tingi. Kung halimbawa ang kailangan mo sa maghapon ay 10, o pagpalagay mo ng ang kailangan mo sa maghapon ay 100, ang dadating lang sa 15. Napakahirap nun. Doon sa mga hindi lang sa Lucena, na-experience ito ng lahat ng LGU sa buong bansa. Kung ang kailangan mo halimbawa 100, ang dadating sa 15, ay napakahirap paano mo babalansehin at paano mo bibigyan yung 85, yung 85. Kung 15 yung dumarating, sana yun yung logic. Now, if ever, hindi naman papayag si Mayor Dondon yan Kung sakasakali ang Lucena, bagsakan mo ng 100 vaccines, lahat yan. Anong A4, A4, A5, A5? Lahat na yan, tuturo ka na. Kalokohan yung mga may pa A4, A4, A5, A5 pa kaya nga lamang, kagaya ho ng sitwasyon, the situation dictates na kung ano lang yung available, yun lang ho sana, sa buong bansa, may mababalita ka, dadating na ilang milyon. 70 million ang kailangan ho natin. Kung ita-times to mo ito, dahil 2 doses ang kailangan, minimum of 140 million vaccines ang kailangan ng buong bansa. Minimum. Just to achieve the herd immunity process. Ngayon, may dadating 1 milyon. May darating na 2 milyon. Mas nahihirapan ho tayo Kaya ho tinututulan yung yung lumabas na balita na kinakailangan vaccinated ka na kung mag-a-apply ka ng trabaho. Hindi ho Hindi pinayagan yon. Bakit? Paano mo i-require yun? Wala ngang bakuna. Di ba? Anyway, within the next few days, within the next few weeks, most probably by next month, na accordingly, batay ho dito kay Vaccine Czar, General Carlito Galvez, baka ho by June, dumating yung malaking bilang. Sabi nga ni Isko Moreno, ilabas nyo na. Ano ba yan? Patutubuan pa ba? Patutubuan. Ano bang hinihintay dyan sa mga storage na yan, facilities? At bakit hindi pa ilabas yan at ipamigay? Or kung kinakailangan ipagbili. Patutubuan pa daw ba yan? Nako, mga katoto. Sana, kung darating man yung milyong bilang ng mga bakuna by next month or within this month, remaining days or weeks of May, sana, hindi lang ang Lucena, hindi lang ang lalawigan ng Quezon, manapay ang buong Calabarzon region, makakuha ng malaking slice, bahagi ng mga bakuna na ito para marami sa atin ang maturukan na. Ako hindi ko malaman yung isasagot doon sa mga nagtatanong sa akin Sabi ko, pagpasensyahan nyo na, unang-una, hindi naman ganun karaming dumarating Kagaya ng binigay kong logic, sample. Kung 100 yung nangangailangan, may darating na 15, paano mo kakausapin yung 85 na natitira? Di bale, good morning pa rin sa Department of Health. Sana makarating po sa inyo yung concern, hindi lang ng local government unit ng Lucena o ng Quezon. Sana lahat, isa nangangailangan.
Sabi kasi nila, ang pinaprioritize, makinig po kayo mabuti dito sa sasabihin ko. Ang sabi nila, ang pinaprioritize Maynila or NCR, the National Capital Region, dahil nandito yung bungkos ng malalaking kaso sa NCR. Sila daw yung pinaprioritize ng DOH para bagsakan ng bakuna. Tapos, the irony, biglang magsasalita yung mayor ng Maynila, si Isko Moreno, at nagagalit sa DOH dahil kakarampot ang dumarating na bakuna sa kanila. Milyon ang populasyon ng Maynila. Pag titignan mo mabuti, teka muna, sino pa nagsasabi ng totoo rito? Kung yung Maynila nga, nasa NCR na yan National Capital Region namomroblema sa dumadating na supply ng bakuna. How much more yung mga nasa medyo malayo sa Metro Manila? Isko Moreno, hindi mo pwede. Nakasave ho yun sa atin Kaya nga sabi ni Isko, pamigay nyo na niya. Patutubuan pa ba ninyo? And now, we are hoping na with the remaining weeks of May and by the coming month of June, sana ma-realize na po natin, through Secretary Carlito Galvez, kung may 30 million yung darating na bakuna. Ang Lucena naman po, through Mayor Dondon Alcala, naglaan na ho ang Lucena ng 350 million. Okay? Kung may nabibili man, mas marami pa rin yung medyo dumarating, bahagi lang ng donasyon pa Wala hong mabili sa market Hindi ko nga natin maintindihan, ano ba yung dadating na sinasabi by June, na milyon-milyon? Ano ba yun? Pambenta ba yan o pambigay ba yan? Yan ba yung bahagi ng national government budget? Pero nevertheless, ang importante, ang LGU Lucena, through Mayor Dondon Alcala, nakapaglaan na kaagad ng 350 million para huya sa Lucinahin. Para kung may magpapaturok man, makaka-acquire ang Lucena, wala tayong babayaran. Ibibigay ho ng libre. Yan naman na ipinangalandakan at na-interview na natin si Mayor Dondon tungkol sa bagay na yan. Pero sana nga, through the Department of Health, through Vaccine Czar, kung yung sinasabing mga milyon-milyon, ang Lucena naman, kailangan lang namin dito is around 200,000 or 300,000 vaccines. Kasama na pangalawang turukan na yun. Parang sa ngayon, batay sa nakuha nating information, parang nasa 3,000 pa lang. Can you imagine that? Kung yung Maynila, sabi ni Isko Moreno, 8,000 vaccines. Ang Lucena, if I'm not mistaken, parang 3,000 pa lang yung dumarating na bakuna ilan ho yung babakunahan natin sa Lucena, being the highest population in Quezon Province as a highly urbanized city? Ang laki ho ng problema pa natin dito. Sana ma-realize na, sana mabahagi ng tayo ng yung fair share. Makakuha po tayo sa lungsod ng Lucena at sa lalawigan ng Quezon. Sabi kasi, inuuna Maynila, bakit may nagre-reklamong mayor sa Maynila? Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa araw na ito ng Tuesday. Balik na lang tayo bukas dating oras, alas 7 hanggang alas 8. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalainawa tayo ng ating po may kapal.